Amen. Isang magandang umaga pong muli sa bawat isa sa atin. Tayo po ngayon ay mag-start na po ng ating morning devotion. Tayo po ay naatasan ngayong umaga na tayo po ang magmo-morning devotion. Ito po ay mula sa DFC, South Korea po, sa Ansan. Purihin po ang Panginoon, isang malamig na umaga sa bawat isa sa atin. Tayo po muna po ay manalangin sa umagang ito. Hallelujah, hallelujah. Purihin po kayo aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa magandang umaga na patuloy niyong ibinibigay sa bawat isa sa amin. Ang dalangin po namin, samahan niyo po kami sa pag-aaral ng inyong mga salita. Ako po na gagamitin ninyo, lagi ko po sinasabi, wala po akong kakayanan kung hindi po sasama ang banal na Espiritu sa umagang ito. Ang malayang pakikinig ng mga nakikinig through Facebook at nakikipanood through Facebook, patuloy nyo nga po silang abutin saan man po silang bansang naroon. At ang dalangin po namin sa umagang ito, patuloy nyo po kaming samahan habang kami nag-aaral ng inyong mga salita. Salamat po Panginoon at lahat po ng aming mapag-aaralan, ito po ay aming iniaalay sa inyong dakilang pangalan. Kayo po ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na naglalaan, kayo yung Diyos na in control, Panginoon, sa lahat ng bagay. Salamat po muli sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Amen and amen. Isang magandang umaga po muli sa bawat isa sa atin. Tayo po ngayon ay mag-aaral ng salita ng Panginoon. At samahan niyo po ako dahil napakaganda po ng topic natin sa umagang ito. Tayo mga tagapagmana. Tagapagmana ng ating Diyos na kasama ni Kristo. Kaya ano man ang ating mga dalahin, ano man yung problema, ano man yung mga dilubyo, ano man yung mga salot, lagi nating iisipin na kasama natin ang Panginoon. Isang magandang bagay na laging nakatatak sa kaisipan po natin na sa lahat ng nangyayari, sa lahat ng mga bagay, mga pangit na sitwasyon, pangit na pagkakataon, pangit na panahon, lagi po natin kasama ang Panginoon. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan, at siya yung magtataas sa atin sa takdang panahon. Kaya sa umaga pong ito, tayo po ay makipagbukasan sa akin sa Roma chapter 8 verse 17 to 19 po. At pag-aaralan po natin ngayon ang mga ang napakagandang kalagayan sa hinaharap po. Kaya tayo ay nagsusumikap dahil sa mga magagandang kalagayan na alam natin na makakamit natin kapag po tayo ay nagtapat sa Panginoon. Romans chapter 8 verse 17 to 19 po. Nuulit ko po sa Roma chapter 8 verse 17 hanggang 19. 17 po muna ang babasahin ko sa umagang ito hanggang 19 na po natin basahin. No? Sige po, ako po muna. Sundan na lamang po ng inyong mga mata at kung kayo may mga Biblia sa inyong mga tahanan, kayo po ay makipagbukasan sa akin. Sabi po dito sa Romans 8:17, At bilang mga anak, mga tagapagmana tayo ng Diyos at kasama ni Kristo na magmamana ng mga pagpapalang inilaan niya. Sapagkat kung magtitiis tayo kasama ni Kristo noon, darating ang araw na pararangalan din tayong kasama niya. Sa 18 po, ito po ay ang napakagandang kalagayan sa hinaharap. Sabi po dito, para sa akin, ang mga paghihirap sa buhay na ito ay hindi maihahambing sa napakagandang kalagayan na mapapasa atin balang araw. Sa 19 po, maging ang mga buong nilikha ay sabik na naghihintay na ihayag ng Diyos ang mga anak niya. Amen. No, salamat sa napakagandang mensahe ng Panginoon sa umagang ito. At alam niyo po ba na talagang makikita natin sa panahon ngayon na talagang pasama na ng pasama ang mundong ating ginagalawan, no? At salamat na lang sa Panginoon dahil yung mga nagtatapat sa Panginoon, alam nilang sila'y may mamanahin. Diba? Ang mana po yan ay sa literal, no? Sa literal na kalagayan, yan po ay pinag-aawayan ng mga magkakapatid, no? Ng mga
magkakapatid, pinag-aawayan po yan. At mapapansin natin, yung mana o yung tagapagmana o yung mamanahin, yan po ay ibinibigay lamang kapag malapit na pong mamatay yung ating mga magulang, either yung nanay natin o yung tatay natin. At minsan, yan pa ang nagiging ugat. Ugat po yan na nag-aaway-away ang magkakapatid tungkol sa lupa, sa kaperahan, at sa ano pa mang bagay na dapat nilang manahin. No? Sa Biblia, makikita po natin na taliwas, no? Taliwas yung nasa Biblia kasi doon sa alibugang anak, makikita natin doon na kinuha na nung anak yung mamanahin niya, hindi pa man patay yung kanyang tatay. Para anong gawin? Para ipantustos doon sa kanyang kalayawan. So makikita natin, no, baliktad. Kung tayo mga Pilipino o tayo mga tao o yung mga tao sa buong mundo, yung mamanahin ay nakukuha pagpatay na yung tatay o nanay. Sa Biblia naman, makikita natin na taliwas, no po, na kinuha muna nung alibugang anak yung pera para gastusin sa lahat ng bagay, pero buhay pa po ang kanyang ama. So dito, makikita natin dito sa binasa natin, sa Romans 8:17 po, no? Makikita natin dito na sa Romans 8:17 na talagang ipinauna muna ng Diyos na tayo ay may mamanahin. No? Ipinauna muna ng Panginoon na tayo ay may mamanahin bago yung mga bagay na ating titiisin. Diba? Napakaganda po nito kasi alam natin na sa paglilingkod natin talagang tayo ay may mamanahin. Ipinauna na po yan sa atin ng Panginoon. Sabi doon sa Romans 17, ganito po ang sinasabi. Sabi po doon sa Romans 17, no, ay ganito. Sabi, Romans 17, at bilang mga anak, mga tagapagmana tayo ng Diyos at kasama ni Kristo na magmamana sa mga pagpapalang inilaan niya. So dito, pinopoint out ng Biblia na talagang tayo ay may mamanahin. Di ba? May mamanahin tayong kayamanang hindi nabubulo. May mamanahin tayo na mga kayamanang nasa kalangitan. Diba, lagi nga sinasabi ng mga preacher dito na tayo ay mag-impok ng kayamanan sa langit kasi sa langit walang tangang sumisira, diba? Walang tangang sumisira sa kalangitan. Kaya tayo ay dapat mag-impok ng mga kayamanan sa langit sa pamamagitan ng ano? Sa pamamagitan ng ating mga mabubuting gawa sa Panginoon. At sabi pa po dito, sapagkat kung magtitiis kayo kasama ni Kristo noon, darating ang araw na pararangalan din tayong kasama niya. Take note po, no, sabi po dito ay ganito. Sapagkat kung magtitiis tayo kagaya ni Kristo noon. No, ang Panginoon nung nandito siya sa lupa, marami siyang tiisin. No, marami siyang tiisin, marami siyang mga hinaing, marami siyang mga pinagdadaan ng problema, pero hindi naging hadlang yon para hindi niya tayo matubos doon sa mga kasalanan natin. Diba? Hindi naging hadlang yon sa Panginoon. Bagkus, lalo siyang nagpursigi, lalo siyang nangaral, lalo siyang nangaral ng kagalingan, lalo siyang nangaral sa mga tao na kailangan tanggapin siya bilang sarili pong tagapagligtas. Pero dito makikita natin dito sa Biblia na sapagkat kung magtitiis tayo, ano ba yung mga tiisin natin? Ano ba yung mga problema natin pinagdadaanan? Anong mga nakaraang araw ay talaga nakita natin na ang bansang Pilipinas talaga ay sunod-sunod, no? Sunod-sunod yung mga dilubyong nangyayari. At kahit na po dito sa mga ibang bansa, no? Sa South Korea, sa Amerika, sa China, makikita natin yung salot na pandemic, no? Dito po sa Korea ay mag-iisang taon na yung pandemic na tinatawag. Sa January ay 1 taon na siya, no? Pero makikita natin yung kamay ng Diyos na nag-iingat sa bawat anak niya. Dito po sa Korea ay talagang ipinasara ang mga simbahan, ipinasara ang mga kainan, hindi pwedeng lumabas na hindi ka nakamask, na walang sanitizer sa church, at talaga namang ipinasara nila ang simbahan kasi sa simbahan po nila unang na-detect yung virus na yan, kaya ipinasara nila ang simbahan. At ang nakakatuwa po sa Panginoon,
yung mga talagang taos-pusong nagsisimba, yung taos-puso sa kanilang puso na sisimba ako kasi sabi sa Hebrews 10:25, huwag natin pabayaan ang pagkakatipon-tipon sapagkat doon tayo kumukuha ng lakas sa isa't isa, no? Talagang makikita po ninyo dito sa church po, no, sa church, na talagang ang tao kahit sila ay kahit sila ay hindi pinapayagan ng kanilang mga amo, ay sila ay nagsisikap na makadalo, no? Minsan ay na-check po itong ansan at buti na lamang po kami naka-social distancing at naka-mask. At ang isang pinagpapasalamat po namin ay hindi kami nahahawa kapag kami lumalabas, no? Kasi bakit? Yung full protection po ng Panginoon ay nasa atin. Yung full protection po ng Panginoon ay nasa bawat isa sa amin. Nakakagala nga ang mga tao dito, nakakapunta sa iba't ibang lugar eh. Pero sa simbahan ayaw papuntahin. Bakit? Di ba? Kasi talagang napapalapit na ang pagdating ng Panginoon. Yun yung mga tiisin natin, yung mga problema sa bahay, mga dilubyo, mga baha na yan. Narinig ko kay Pastora Cecil no kagabi ay God is in control. Alam ng Panginoon ang lahat ng bagay kung bakit nangyayari ang mga bagay na yan. Napakinig ko siya sa devotion niya kagabi at natutuwa kami sa Panginoon kasi alam natin yung mga pinagdaraanan natin ay kasama natin ang Diyos, hindi tayo iiwan. Bagamat pangit ang sitwasyon ngayon, pero in the end nun, lagi ko sinasabi ay tagumpay. Kaya dito, susunod po nating babasahin, no? Sabi dito, yung napakagandang kalagayan sa hinaharap. Ano ba yung napakagandang kalagayan natin? Bakit tayo nagsisikap? Bakit tayo nagpupursige? Bakit tayo namumuhay ng matuwid? Bakit tayo kailangan mamuhay ng may takot sa Panginoon? Bakit tayo kailangan mamuhay ng may kabanalan? Diba? Kasi nag-aantay tayo doon sa mga bagay na hinaharap, yung mga bagay na pangmatagalan, mga kapatid ko sa Panginoon. Sabi po dito sa verse 18, para sa akin ang mga paghihirap sa buhay na ito ay hindi maihahambing sa napakagandang kalagayan na mapapasa atin balang araw. Diba doon sa word na napakagandang, hindi maihahambing sa napakagandang kalagayan na mapapasa atin balang araw, di ba? Yung lahat ng hirap natin, lahat ng ating mga pagpapagal, lahat ng ating mga pagod, lahat ng ating mga sakripisyo, matatapos po yan kapag tayo ay nakauwi na doon sa ating tunay na tahanan. Yun po ay ang langit na bayan. Diba? Alam natin yan, marami na tayong mga sermon, marami na tayong mga verses na naririnig, diba? Sabi doon sa 2 Corinthians 2:9, sabi po doon ay, hindi pa nakikita ng mata o naririnig ng tenga ni sumasagi sa isip ng mga tao ang inihanda ng Diyos para sa kanila. May inihanda sa atin ang Panginoon, mga kapatid ko, na naglilingkod sa Diyos, mga kapastoran, diba? Mga mananampalataya, mga kapatiran, na kapag tayo ay nagtapat sa Panginoon, doon natin makukuha yung ating reward pagdating doon sa langit na bayan. Diba? Totoo po yun kasi ang talagang ating tahanan ay hindi po dito sa lupang ito. Pansamantala po, lahat ng bagay, lahat ng tinatangkilik natin, yan po iiwan natin. Wala tayong madadala kapag po tayo ay namatay na. Ang madadala lang natin ay yung mga ginawa natin sa Panginoon. At after po nun, hahatulan tayo, sasabihin ng Panginoon, ano ang nagawa mo dito sa lupa? At kapag credited yung mga nagawa mo, sasabihin ng Panginoon, well done, my good and faithful servant of the Lord, di ba? Napakaganda ng inihanda po sa atin ng Panginoon. Sabi, ni hindi pa nakikita ng ating mga mata o sumasagi o naririnig ng ating tenga o sumasagi sa kaisipan ng tao ang inihanda ng Diyos para sa Kanya. Yun na lamang yung tingnan natin. Yun na lamang, doon na lang tayo mag-focus, no? Huwag natin i-focus yung mga problema, huwag natin i-focus yung mga nangyayari sa mundo ito. Totoo, mangyayari lahat yan. Bakit? Kasi nasa Biblia po yan. Sa mga darating na panahon, diba? Sa mga tiisin, sa darating na panahon, diba? Nasa Biblia, sa Revelation, kung babasahin po natin ang aklat ng Revelation, makikita natin doon na talagang ngayon ay nakikita natin na yung mga sign ng napapalapit ang Panginoon, sa pagdating ng Panginoon.
ang ating mundo po ay hindi nababalik sa normal. New normal na ang ating mundong ginagalawan. Diba? Kahit po dito, wala na sa amin yung mga virus na yan. Hindi na pinapansin, no? Pero ang sabi ng Arirang News ay dumadami po dahil lumalamig na ulit. Pero alam natin na ang Panginoon ang may kontrolado ng lahat ng bagay. No, sabi diyan, hindi pa man nakikita ng mata, ni naririnig ng tenga ang kaisipan o ang mga bagay na inihanda ng Diyos para sa atin. Kaya panghawakan po natin yung mga kapatid ko, panghawakan natin yung salita ng Panginoon. At ano pa po ang sabi doon sa 19? Ganito po ang sinasabi, maging ang buong nilikha, ano sabi, maging ang buong nilikha ay sabik na naghihintay na ihayag ng Diyos ang mga anak niya. No, ni ang buong nilikha ay nasasabik. Dito na talaga magkakaalamanan kung sino ang sa Panginoon. No, kung sino ang sa Panginoon at kung sino ang Panginoon lamang, no. Kasi sa simbahan, totoo naman po yun kakaunti ang papasok sa daang matuwid, sa makipot na pintuan. Mas gusto nilang pumasok sa malawak na pintuan na ang dulo ay kapahamakan, kaysa sa pumasok sa makipot na pintuan na ang dulo nun ay ang kalangitan. Totoo po yun. Nararamdaman na po yan ng mga tao sa buong mundo. Halos lahat ng nakakausap ko ay ganun ang sinasabi, no? Kaya dito sabi ay maging ang buong nilikha ay sabik na naghihintay na ihayag ng Diyos ang mga anak niya. Sabik, no? Sabik ang buong nilikha. Ano ba yung sabik? Paano natin pababawin yung salitang sabik? Di ba katulad ng isang baby, kapag yan ay gutom na, iiyak lang yan ng iiyak. At kapag yan ay gutom na, pag yan ay dumede, makikita niyo po yung bibig ng isang baby, no? Na talagang kung umut-ut siya ng dede ay ganun, di ba? Ganun. Sabik na sabik siya doon sa gatas. Sabik na sabik siya doon sa gatas ng isang ina. Kahit hindi na siya huminga. Meron po yan dito. Meron kaming baby sa Shihong, no? Talagang ang lakas niyang dumede. Ang lakas niya talagang dumede. At siya ay ang taba-taba, no? At parang lagi ba siyang parang sabik na sabik sa gatas ng isang ina, no? Kailangan maging ganun din tayo sa Panginoon, no? Sabik na sabik tayo. Diba? Sabik na sabik tayo na makita na ang Panginoon, mga kapatid ko sa Panginoon. Kailangan tayo'y nananabik every minute, every hour, every single cell ng ating buhay. Kailangan po tayo ay laging nananabik sa Panginoon. Lagi tayong nauuhaw sa salita ng Diyos. Huwag nating baliwalain ang salita ng Diyos. Huwag nating panghinayangan ang salita ng Diyos. Huwag nating i-neglect ang salita ng Panginoon. Kasi ito na, sabi ng Biblia, napapanahon man o hindi, kailangan ipangaral natin ang salita ng Panginoon. Kaya diba sa mga FB Live na andyan na, minsan nga ay hindi na dumadalo sa simbahan. Diba? Kasi pinagbabawalan. Diba? At hindi na dumadalo kasi marami na siya napapanood na sermon sa FB Live. Totoo po yun, hindi po masama ang mag-FB Live. Pero kung ikaw naman ay may kakayanan na dumalo sa simbahan, kailangan mo magbigay ng sakripisyo para po sa Panginoon. Yung tinatawag na sacrifice. Kasi napakasarap na ikaw ay kabahagi. No? Ikaw ay kabahagi sa lahat ng hirap ni Kristo. Diba? Sabi po doon sa Biblia, sa 1 Peter 4:13, no? Yung mga paghihirap na nararanasan natin, tayo ay kabahagi. 1 Peter 4:13, kabahagi ng paghihirap ni Kristo. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, talagang ang Diyos ay mabuti. Anumang sitwasyon, anumang dilubyo ang kinakaharap ng bansa natin, no? Kailangan natin sabihin na ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mabuti. Diba? Ang Diyos, kontrolado niya ang lahat ng bagay. Napakahirap po nun, mga pinagdadaanan ng mga Cagayan, Isabela, no, sila ay binaha, sila ay nabura sa mapa ng Pilipinas. Pero kung ikaw ay tunay na Kristiyano, hindi mo sisisihin ng Panginoon Bakit? Kasi sa mga pangit na nangyayari, merong tagumpay. Sa mga pangit na mga nangyayari, kapatid, merong tagumpay na ibinibigay ang Panginoon. Sabi nga ni Pastor Cesar sa sermon niya, kapag tayo ay dumadanas ng mga malalaking pagsubok, tandaan po natin
malaki rin ang pagpapalang ibabalik sa atin ng Diyos. May pinagdaanan po kasi silang mga pagsubok sa Pilipinas at talaga namang napakalaki, no? Napakalaki, nakagigimbal, no? Nakagigimbal. Pero salamat sa Panginoon doon sa mga pangit na nararanasan ng mga kapastoran, o mga pastor, mga manggagawa, mga kapatiran. Kapag napakalaki ng problema ang ating kinakaharap, in-return po nun sa atin napakalaking pagpapala. Hindi lang in terms of money, diba? Pagpapalang emotional, pagpapalang physical, pagpapalang pinansyal, pagpapalang spiritual ang ibibigay sa atin ng Panginoon. Kaya kapatid ko, dito lang yung mga problema yan. Dito lang yan dito lang yan sa mundong ibabaw, no? Sa mundong ibabaw, dito lang po yan. Pero yung kagalakan, yung inihanda sa atin ng Panginoon ay napakaganda, mga kapatid ko. Napakaganda ng inihanda sa atin ng Panginoon. Ano yung inihanda niya sa atin? Buhay na walang hanggan. Eternal life. Hindi natin kayang ipagpalit sa anumang bagay. Kaya nga tayo nagsisikap Kaya tayo nagsisikap maging matuwid, maging banal, maging kalugod-lugod. Romans 12:1 and 2, diba? Ialay ninyo sa Panginoon ang inyong buong buhay, buong puso, buong kaluluwa. Isang hain na nagbibigay kaluguran sa Panginoon. Banal, diba? Isang banal na buhay, kaaya-aya, kalugod-lugod sa Panginoon. Bakit? Kasi yun yung gusto ng Panginoon na maranasan natin habang tayo naglilingkod sa Kanya. Yes, may mga pagsubok, may mga alalahanin, may mga temptation, lalo na ngayon, di ba? May mga pagsubok. Pero sabi nga, di ba, sabi doon ni Pastor Cesar, sa mga malalaking pagsubok, ang kapalit niyan lagi ay malaking pagpapala sa atin. Di ba? Sabi nga doon sa Lamentation, no? Sabi doon sa Panaghoy, no? Panaghoy 3:20, at kung palagi kong iisipin ang mga bagay na yan, manghihina tayo. Ano yung lagi nating iisipin? Pag lagi nating iisipin na tayo ay may pagsubok, tayo may pinagdadaanan, tayo ay ganito, tayo ay ganire, tayo ay may malaking problema sa pamilya, sa asawa, sa mga anak, manghihina talaga tayo. Pero ang isipin natin, no? Ang isipin lagi natin ay yung mga bagay na makalangit. Tiyak, isang bagay ang sasabihin ko po sa bawat isa sa atin. Tayo ay lalakas. Tayo ay muling iinit ng paglilingkod sa Panginoon. Tayo ay makakaramdam ng bagong pag-ibig, pag-asa na nanggagaling po sa Panginoon, di ba? Marami man tayong pag-usik, kahirapan, totoo po yan, di ba? At ang dapat nating isipin ay yung mga bagay na makalangit, no? Mga bagay na makalangit. Diba? Mga bagay na makalangit na kapag tayo nakarating na doon sa tunay nating tahanan, tapos na yung mga paghihirap natin. Kaya diba sabi doon sa Romans 17, tayo ay tagapagmana. Tagapagmana tayo ng hindi isang bagay Tagapagmana tayo ng mga hindi nabubulok na bagay. Kung kumpara dito sa sanlibutan, diba, nabubulok, lahat ng ating tinatangkilik ay nawawala. Pero pagdating natin sa kalangitan, doon natin mararanasan na wala ng pag-iyak, wala ng pagluha. Sabi sa Revelation, di ba, 21:4, wala ng pag-iyak, wala ng pagluha, wala ng karamdaman na mararanasan. Kaya yung iba gustong-gusto na nilang umuwi sa piling ng Panginoon. Bakit? Kasi sa piling ng Panginoon ay may kapahingahan. Sa piling ng Panginoon ay may kaligayahan. Kaya tayo, habang tayo ay nandito sa mundong ibabaw na to, ang lagi nating isipin, tayo ay tagapagmana. Mga kapatid, tagapagmana tayo. Ang ating Ama, ang ating Diyos, ang ating tatay, o ang ating daddy. No, kapag ikay humiling sa tatay, di ba? Nagbibigay agad dyan. Ibinibigay agad ng ating Ama. How much more, God? How much more pa kapag tayo humingi sa Diyos? Diba? Ibibigay sa atin lahat ng Panginoon. Pero, ayon sa kanyang kalooban. Hindi na tayo nabubuhay sa dati nating kalooban, mga kapatid ko, sa Panginoon. Kaya alam nyo, isang bagay, na kahit tayo ay malayo sa pamilya, malayo sa mga magulang, lagi nating isipin,
Lagi nating itatak sa ating kaisipan ang Romans 8:17-19. Tayo ay tagapagmana. Binanggit po dun muna sa 17, no? Sabi dun ay, at bilang mga anak, mga tagapagmana tayo ng Diyos at kasama ni Kristo na magmamana ng mga pagpapalang inilaan niya. Ang Diyos ang maglalaan sa atin, kasama si Kristo. Kung iisipin natin yun, napakaganda. Napakaganda. Hindi mo siya masasabing napakaganda. Parang, it is amazing, no? Amazing. Parang, hindi mo kayang ipaliwanag. Hindi mo kayang ipaliwanag yung inihanda ng Diyos. Sabi nga sa 2 Corinthians 2:9, no? Hindi pa nakikita ng mata, ni naririnig ng tenga, ni sa kaisipan. Diba? Pumasok sa kaisipan ng mga tao ang inihanda ng Diyos. Kapatid ko, may inihanda sa atin ang Panginoon. Kaya tayo nagsisikap. Kasi gusto nating makuha yung inihanda ng Panginoon sa atin. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, dito po ako magtatapos. Tayo patuloy na maglingkod sa Panginoon. Ang pinakamabuting bagay ay laging paglingkuran ng Panginoon. Bakit? Kasi sa lahat ng pangit na sitwasyon, sa lahat ng pangit na panahon, sa lahat ng mga nangyayari sa atin, God is in control. Alam ng Diyos, siya ang kontrolado niya lahat ng bagay. At sa dulo po nun ay katagumpayan. Lagi nating iisipin, kapag may malaki tayong pinagdadaanan, malaki din yung nakalaan ng mga pagpapala sa atin. Bakit? Kasi tayo'y tagapagmana ng Diyos. Tagapagmana tayo ng Panginoon. Tagapagmana ka ng Diyos. Kaya salamat po sa umagang ito, sa morning devotion na to. Alam ko na hindi lamang ito inyong narinig, kundi hayaan po ninyo na ito po inyong maisapamuhay sa tulong at magsikap, nagsusumikap tayo na laging maparangalan po ang Panginoon, ating Diyos na buhay. Salamat po sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Panginoon, sa mensahe nyo sa umagang ito na kami ay tagapagmana. Salamat sa pribilehiyong ibinigay nyo po sa amin nung kami nakakilala sa inyo. Kami ay tagapagmana na, O Diyos. Hindi po to sa literal na aspeto ng aming katatayuan, kundi kailangan po namin itong bakahin, O Diyos. Kailangan namin itong pagsikapan. Kailangan mailaan kami sakripisyo para sa inyo, O Diyos. Yes, dumarating yung mga pag-uusig sa aming buhay. Dumarating yung mga dilubyo. Dumarating yung mga bagay na mga pangit na mga sitwasyon, pangit na panahon, pangit na mga nangyayari sa amin. Pero alam namin, O Diyos, na hindi nyo kami pababayaan. Hindi nyo kami iiwan sa mga pangit na nangyayari. At tulungan nyo ang bawat isa na makapanatili sa presensya po ninyo, Panginoon. Sapagkat sa presensya nyo, naroon ang tunay na kagalakan, ang tunay na kaligayahan, ang tunay na mapapanatag yung aming kaisipan. Dahil sa tulong nyo, Panginoon, kaya kami nabubuhay. Sa tulong ng inyong Espiritu, kaya kami nakapapanatili sa aming laban, O Diyos, dahil sa inyo. Kayo yung kalakasan namin, kayo yung nagbibigay sa amin ng katatagan, ng kalooban, katatagan ng mga nararanasan namin. Yan yung stepping stone namin na lalong lumapit at kumapit sa inyo, Panginoon. Kaya salamat po sa umagang ito. Nawa po ang mensaheng aming narinig. Ito po'y aming maisabuhay na kami tagapagmana ninyo. We are heirs, O Diyos. We are heirs, O Diyos. Kami mga tagapagmana ninyo, Panginoon. Kaya hayaan po ninyo na habang kami naglilingkod, marami kami mga pinagdadaan ng sitwasyon, lagi namin itatak sa aming kaisipan na kami tagapagmana at ang aming Diyos ang aming pinaglilingkuran, na hindi kami bibiguin sa lahat ng sitwasyon, Panginoon. Salamat po sa umagang ito, ang patuloy na kayo po, Panginoon, ang kumatagpo, umabot sa mga nakakarinig at makakapanood pa po nito, O Diyos, na minsan ay nanghihina na, minsan ay nanlulupaypay na. Pero salamat muli, O Diyos, sa mga salita ninyo na nagbibigay sa amin ng lakas para kami makapagpatuloy. Salamat po, O Diyos. Muli, binabalik namin sa inyo ang mataas na parangal,
papuri, pagdakila sa nag-iisang Diyos na buhay na aming pinaglilingkuran sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon.